mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Zarely Sambilay mula sa Unang Pangkat at ngayon ay tatalakayin natin ang mga katangian at mahalagang bahagi ng kakayahang diskursal. Ang kakayahang diskursal ay kung gaano kakagaling makipag-usap at umintindi ng usapan. Kasama na rito ang pagbuo ng mga ideya na konektado sa isa't isa, pag-intindi sa kung ano ang pinag-uusapan, at pag-alam sa kung paano makipag-usap sa iba't ibang sitwasyon. Mahalaga ito para maintindihan ka ng kausap mo at maintindihan ka rin nila. At ito naman ang kohesyon o cohesion sa salitang Ingles. Ang kohesyon ay tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnay ng mga bahagi ng wika sa antas ng pangungusap at talata. Ito ang grammatical o lexical ng pagkakakabit ng mga salita upang maging buo at malinaw ang ideya ng isang pahayag o teksto. Upang mas lalo pong maintindihan ng lahat, ang ibig sabihin po nito, ito po ay yung paraan po ng pagkakakonek-connect ng mga salita, pangungusap o ideya ng isang teksto upang mas maging malinaw po yung mensahe pong iyong ipinapahayag. Ito ay tumutukoy sa pagkakaugnay-ugnay sa mga bahagi ng teksto upang maging maayos at malinaw itong unawain. Halimbawa, pag-uulit ng salita. Inuulit ang isang mahalagang salita upang maipahayag ng malinaw ang isang idea. Tulad ng paaralan. Ang paaralan ay tahanan ng kaalaman. Sa paaralan din tayo natutong magsulat at magbasa. Pang-ugnay o pananda sa gramatika. Ito ay mga salitang nagkokonekta ng mga salita, parilala o sugnay. Halimbawa, masipag siya kaya siya ay nagtagumpay. Sa pangungusap nito, ang kaya ay isang pag-uugnay. Pinapakita nito ang kinahitnan ng pagiging masipag. Ito ay mahalaga para mas mapalinaw ang relasyon sa pagitan ng mga ideya, pagpapaganda ng daloy ng mga pangungusap, at pag-iwas sa paulit na pangungusap. Paggamit na panghalip. Ang paggamit na panghalip ay para maiwasan ng paulit-ulit na paggamit ng parehong salita sa isang pangusap o talata para itong shortcut, para hindi nakakasamang basahin o pakinggan. Halimbawa, si Maria ay nagpunta sa palengke. Si Maria ay bumili ng mga gulay. Ang gamit na panghalip. Si Maria ay nagpunta sa palengke. Si Maria ay bumili ng mga gulay. Sa halimbawang ito, pinalitan ng siya ang pangalan na Maria sa pangalawang pangungusap dahil para hindi maging boring ang pagbasa, mas maging natural ang pag-uusap at upang mas mabilis na intindihan ang mensahe. Siguraduhin din na malinaw kung sino o anong tinutukoy na panghalip at iwasan ang sobrang paggamit ng panghalip kung nakakalito na. Ang ellipsis ay ang pagbabawas o pagkakaltas ng bahagi ng pangungusap. Ngunit, kahit may tinanggal na salita, inaasahan na magiging malinaw sa mababasa o tagapakinig ang kahulugan ng pahayag. Ginagawa ito upang mapadali ang daloy ng pangungusap. Natutulungan tayong maintindihan ang kulang na bahagi dahil ang naunang pahayag ay nagbibigay ng konteksto o palatandaan kung ano ang ibig ipahiwatig ng nawawalang salita. Dito ay pinalitan niya ng ibang salita ang tinutukoy niya kanina, pero naintindihan pa rin na mas malinaw at kung ano ginawa niya. Kumbaga, ito ang mga partikular na paggamit ng iba't ibang salita upang palitan ng mga orihinal na salita. Ang pagpapalitan o substitution ay mga salitang ginagamit para ipahayag ang magkatulad o magkapareho na kahulugan. Halimbawa, nagtimpla siya ng kape, ang inumin ay matapang. Dito ay pinakita na ang kape ay pinalitan ng inumin. Dito sa unang katangian ng coherence ay kinakailangan na ang mga pangungusap o talata ay konektada sa paksa upang maiwasan ang pagkakalito-lito at upang mas maunawaan ang kaisipan. Ang pangalawang katangian naman ng coherence ay kinakailangan upang mas maging organisa at magkaroon ng direksyon ang mga pangungusap at talata. May malinaw na koneksyon ng mga idea, flow of thought. Bawat pangungusap ay may kaugnayan sa una at sa dapat magkakaugnay sa may lohikal at daloy. Nagsimula siyang mangarap nung bata pa siya.
dahil sa kanyang pagsisikap na tupad niya ito. Ang pangungusap nito ay nagpapakita ng kohensyon ng idea kung saan ang pangarap ay natupad dahil sa isang pagsisikap niya. Ito na ang angkop ng transition. Mga salitang nagpapakita ng relasyon ng mga idea. Ang mga salitang ito ay ginagamit upang ipakita ang relasyon o connection ng mga idea sa isang teksto. Samantala sa kabilang banda bilang isang resulta sa wakas at gayunpaman at iba pang